Well, SMB Magnolia, no, Game 2, PBA Commissioner's Cup Final. So, hindi pa rin nila masolve the boat right problem. Okay? Kasi, aside from pick and pop, pag ang bantay ni Benny Boatwright mas maliit, post. So, nagkakaroon na sila ng double post threat, no? And the usual pick and pop, nakita naman natin yung shooter itong si Boatwright. And si Boatwright is around 6'8", 6'9". So, ang solusyon doon is have a guy that can guide Boatwright on the perimeter na pwedeng sumabay sa kanya. Yun na lang yun. The only way to beat San Miguel is that sa offense nyo, pahirapan nyo na sila. Kasi pag nakakreate kayo ng start, sila naman ang papahabulin nyo. The only way, pick and pop kay Boatwright, kailangan may makabantay sa kanya on the perimeter na tatanggalin siya sa 3-point line. Tanggalin mo siya, force him to help. And kasi dapat may steady, may babantay na kay Fajardo na constant eh. Tanggalin mo si Boatwright sa line. No? Tanggalin mo si Boatwright sa line. And Magnolia should use a lot of players. Kasi nakita naman natin, bumubunot si Coach Chito ng mga players niya, may magandang pinapakita, di ba? Ang si Escoto, hindi ginagamit. Nakascore tong si Escoto, ito si Jack Corpus, nakascore. Kasi ang lineup mo dapat si Gio, tsaka si Gio, tsaka si Kobe Prince, si Mark Baroka, okay na yun. Or even si Paul Lee. Kaso, ang hirap doon, si Paul Lee hindi makascore kasi hinahabol siya nung depensa ng Magnolia, nung SMB. Nakapokus kay Lee yung depensa ng Magnolia. So, kailangan meron kang option aside from Paul Lee pag si Paul Lee yung nasa loob. Para maka-shoot siya at makatira siya. Yung usual na Paul Lee na nakikita natin. And si Baroka kailangan nahihirapan si Baroka dahil ang lalaki ng gwardiya ng San Miguel Ross, Cruz, may Terence ka pa, may CJ ka pa, and saka nakakita yung si CJ Perez may straight line drive, hindi mo pwedeng bigyan si CJ Perez ng straight line drive. Kasi kakainin ka lang yun ang specialty ni CJ, yung ball screen offense na dumadrive siya sa basket. Patirahin mo na si CJ Perez ng kasi yung percentages niya pag tumitira siya ng outside shot, maliit kumpara mo doon sa dumadrive siya. Yun ang kanyang strength eh. Diba nabanggit ko na kanina yung si Boatwright, pick and pop. Ano naman gagawin nyo kay Fajardo, diba? Yung weak spot ni Junmar, put Junmar on the pick and roll. Kayo ang mag-pick and pop. Kaya nga dapat nando si Scotto. Ibig sabihin dapat Baroka, put Lee on the point guard position. Halimbawa, may stretches na ganun. Put Abueva on the 2 guard. Put Dionisio or either si Rom sa 3. Kasi yun eh. And isa pa, kailangan bantayan nyo si Lassiter. Kaya kailangan bumantay na kay Lassiter. Kasi pag yung Boatwright, tsaka yung Junmar, papasa yan eh. Sino yung recipient nun? Tapos si Chris Ross, ang weakness ni si Chris Ross is put Chris Ross on fouls. Although mahirap gawin, pero dapat sumungkit kayo ng foul kay Chris Ross. Or sirain nyo, okay? Sirain nyo yung orchestration ni Chris Ross. Kasi kaya ang dali ng setup ng San Miguel kung saan sila nakakapunta because nababasa na ni Chris Ross kung ano yung gagawin ng Magnolia. And Chris Ross
Can isipin nyo yung strength ng game ni Chris Ross, aside from yung 3-point shooting na nag-improve, malaking gwardiya si Chris Ross. So, why not put Rom De La Rosa on Chris Ross? Para lang sirain yung orchestration ni Chris Ross. Yun lang yun. Ilagay mo si Rom De La Rosa kay Chris Ross. Halimbawa. And, use yung mga lengthy guys nyo with Tyler Bay and even si Trotter, di ba? Si Trotter is around 6'7", 6'8". If Trotter is used properly on the defensive end, siguro siya yung pwedeng pumigil dun sa Boatwright problem, because siguro pag si Boatwright is pick and pop, chase Boatwright on the 3-point line, dalhin mo si Boatwright kay Laput o kay Revis. Di ba? O tanggalin mo si Boatwright, tutulungan ka naman, kukuyugin na yan eh. Kasi pag na-chase off mo siya sa 3-point line, da-drive yan. So minsan pag da-drive yan, yung mga skip passes, yun ang delikado sa San Miguel, yung mga skip passes, kasi open yung tres eh. Skip pass, libre yung shooter, titira na lang sila. Asintado pa lahat. Ganon yung nangyayari. Chase Boatwright on the 3-point line. Bakit? Psychologically, mapapaisip sila. Hindi sila magkakakumpiyansa once they see Boatwright struggling. At nahihirapan si Tyler Bay eh. Diba? Put Tyler Bay on, o kaya si Tyler Bay maging aggressive, hindi na kasi aggressive si Tyler Bay, yun ang mahirap eh. Dapat maging aggressive si Tyler Bay. And sana from the start pa lang si Tyler Bay na yung babantay kay Boatwright. Or yun eh, may assign ka kay Boatwright na isang player, pero may naka-assign ka rin kay Fajardo, kasi yun yung ng San Miguel na mahirap pantayan eh. Kasi pag na-chase mo si Boatwright, skip passes ang gagawin yan. So anong gagawin ng gwardiya ng Magnolia? Yan. Magaling na mo umagaw si Halalon at saka si yung scheme nyo na yun. Pag nagkaroon ng skip pass, kaya na ni Baroka, kaya na ni Lee, even si Calvin. Kaya na ni Calvin habulin yung mga skip passes na yun. Kaya kailangan malalim yung bench. Kasi para yung mga players na gusto mong gamitin, tumatagal. Kasi nakita mo si Abueva is forced to guard yung malalaki ng San Miguel sa post. Hindi kakayanin ni Abueva yung may intercept niya yung pasa ng San Miguel once you chase Boatwright on the 3-point line. Kasi pag pinatira mo yung Boatwright sa 3 points, pinabayaan mo, automatic eh. And si Fajardo, pag binigyan mo ng post-up si Fajardo, lugi ka. Di ba eh, may shooting pa to si Junmar, nag-improve ang 3 points ito, back-to-back nga eh. So yun lang, kailangan lang ma-eliminate yung pick and pop ng San Miguel, which is si Boatwright, yung outside shooting niya medyo ma-contain. And yung kanyang offensive capability to drive, kailangan ma-contain din yun. Have someone chase him of the 3-point line. Dalhin nyo sa depensa. Hayaan mong trabaho, masalubungin siya ng malalaking players ng Magnolia para mahirapan siya. Si Junmar, yun na yun. Yun ang weakness ni Junmar on defense eh, pick and roll. Pag na-sustain yun, sigurado ko naman may pag-asa. May pag-asa naman yung Magnolia eh, pumapalag eh. Kaso lang, Chito Victolero should kailangan niyang balasahin yung lineup niya. Kung magkaroon siya ng revamp. And allow Paul Lee, yun na yun eh, allow Paul Lee, Tyler Bay to have their game. And lumabas din yung game ni Calvin Abueva. Kasi sigurado ko hindi nila kakayanin si Abueva when Abueva is on the group. So yun lang po.